Hi everyone, Carl Loyola again. Welcome to the Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. What's up yo? Happy New Year everyone. New Year, new start. So itong kauna-unahan nating podcast for this year. Enjoy and good evening. Hello, Andrew Perez. Ikaw ang nauna. Andrew Perez. Hello guys, what's up? Happy New Year. It's me again, Carl Loyola. Welcome sa ating kauna-unahang live for this 2026. January 1, 2026, 5:50 p.m. Melvin, Happy New Year! Happy New Year sa lahat ng mga viewers natin. Ang tagal kong nawala, grabe. At ang last upload ko rin dito sa TikTok ng mga videos, parang 2 weeks ago pa. And then ngayon, January 1, ngayon na lang ulit ako nakabalik kasi ang dami nangyari. Weeks ago, yan, naging busy tayo kasi holidays, diba? Plus work, ayan, ang dami nangyari, ang daming ganap. Felix Smith, hello, it's me Mike, Happy New Year. How are you? Yes, ayun nga Felix, ang daming ganap last week. Nag-Christmas, tapos birthday ko din last week. Tapos nagbakasyon, yan. Kaya ngayon na lang ulit tayo nakabalik. Ang dami ko na nga na-missed eh. Kayo, kumusta kayo? Anong mga ganap nyo ngayong New Year, January 1? Yes, at habang dami tayo ng ating mga viewers, ang topic natin for today ay yung mga best of the best. Best pageant, best title holder, queens, kings, international, Filipino, yung may mga significances, yung mga biggest shock about pageantry, or kung ano mga gusto yung talakayin. Ayan, i-comment nyo lang dyan para ma-discuss natin. Don Lau, hello. Mi, ano masasabi mo sa Pinay na binababa ang ME at pinapalit ng MGI sa Big 4? Sabi ni Don Lau, Mi, ano masasabi mo sa mga Pinoy na binababa ang ME at pinapalit ng MGI sa Big 4 dahil sa back-to-back? Yung ME kasi hindi mo na siya maaalis sa Big 4 kasi nga 'di ba cemented na pag sabi Big 4, MU, Miss World, Miss International, Miss Earth, kahit ano mangyari hindi mo na matitibag yung Miss Earth. Ngayon pwede tayo magdagdag yung sinasabi nilang Big 5, Big 6, kasama na dun yung MGI. Pero kahit sabi ng mga pageant fans, hindi nila matatanggal yung ME sa Big 4 kasi nga cementado na yun. The Tiara Trail. Hi, Kuya Carl. Have a blessed New Year. Yes, same to you, The Tiara Trail. At sa lahat ng mga viewers natin, sa mga nakikinig ngayon, have a blessed New Year 2026. Ano ba yung mga lucky ngayon? Lucky color, lucky charm, mga lucky na horoscope. Yeah. Andrew Perez, Miss Intercon nasa January. Yes, this January. Akala nga rin natin, abangan natin ngayon yung MGI All-Stars. This January 25th na mag-start nga daw. Pero, na-moved siya or na-cancel yung initial date. So, this January, Miss Intercon, yung abangan natin. And then on February 3, Miss World. Actually, January na rin siya technically kasi by January, siguro 2nd, 3rd, or 4th ng January, mag-start na rin yung mga activities ng Miss World Philippines. Coming finals or bago mag-finals on February 3. Jet, do you think malakas si Christina Van Halfen sa Miss Intercol? Malakas yung aesthetics niya, yung physical aesthetics, yung kabuuan niya malakas. Pero, kung paano gumalaw or yung eksena, yun yung malalaman natin pagdating ng mismong Miss Intercon. Hindi mo siya makikitang sure winner or perfect candidate for Miss Intercon. But yeah, let's see pagdating ng finals. Kasi hindi ko rin naman nasubaybayan yung laban nito sa Mutya. Pero based on her physical aspect, appearance, laban na laban naman si girl.
Um, Real ba to? Cancel na daw sa Puerto Rico ang MU. Mukhang totoo, mukhang legit na cancel na. Parang wala na rin tayong aantayin sa Puerto Rico. Mukhang decidido na silang i-cancel talaga. Since yun nga, ang daming nangyayari ngayon sa MU. Yun nga, nandun pa yung mga negotiation na kukunin na ni Chavit, though hindi pa confirm. Pero kung ano man mangyari, mukhang decidido na rin naman sila na hindi na ituloy yung sa Puerto Rico. So, ang daming mga wishlist, no? Wishlist sa Puerto Rico, wishlist sa ganyan. Tapos, hindi naman natuloy. Nakakaloka. So, saan magaganap ang Miss Universe? Ayun, marami tayong abangan this year, this 2026, kung talagang, makukuha pa rin ni Chavit or makukuha nga ng LCS group of companies ang Miss Universe pageant. Tingnan natin. Grabe ang buhok sa dibdib. Yes. Ano talaga yan? Mabuhok. But yeah, ano pang gusto nyo pag-usapan? This 2026. So last year, ano sa inyo yung best pageant? Sa tingin nyo, ano yung naging best pageant sa inyo? Best title holder? Mapa International? Or national pageant? Kings and Queens? Sino-sino yung mga tumatak sa inyo? Ayan, pag-usapan natin yan. Neil Maureen Montaigne, may MY or MGI? Anong MY? Miss you ba? Miss you. Sabi ni Egle, MGI for me, Kuya Carl. Yan, sabi ni Robert Bayrante, MGI. Actually, kung ako rin ang tatanungin, MGI, ang best pageant ko for 2025. GU, Happy New Year. MGI din sa akin for 2025 kasi nga, nasatisfied talaga tayo sa nangyari sa MGI since day one. Plus, yun nga, masaya tayo sa naging resulta. Si Emma yung nanalo. Si Emma, inabangan natin since MGI Philippines. Ako, personally, bet ko talaga si Emma for MGI Philippines at sa ilan sa mga viewers natin na bet din at nirurot si Emma for Philippine delegate sa MGI. So, okay na okay sa atin. Tapos, pagdating niya nga sa MGI pageant, siya pa yung nanalo. Plus, ang ganda ng production, ang ganda ng flow ng pageant ni Uncle noon. Kaya, ayan, kagaya ko, MGI din yung best pageant ko for 2025. Ayan, sino pa dito yung mga MGI for 2025? Sabi ni Kim, 2 years ng MGI ang best pageant sa akin. Yung kay CJ. Pwede, oo. Sa akin din siguro. Pero yun nga, this 2025 for me, MGI. Sino pa MGI dyan? Or bukod sa MGI, sa tingin nyo, ano pa yung best pageant para sa inyo? Meron pa ba? At ma-justify nyo ba sa akin kung bakit yon? Neil, pero nag-post na siya. Baka nagpapaingay lang. Nakita ko nga yung post, Maureen Montaigne ba? Nakita ko nga yung post niya, baka nagpapaingay lang. Kasi alam nyo naman, pag ganitong season, January, marami nagbabasag ng baso, maraming mga sinasabi nating cloud chaser, pero pagdating naman ng nagba-back out. Kaya let's see, abangan na lang natin yung mga final confirmation. Sabi ni Neil Cosmo, bakit Cosmo naman kay Neil? Pwede din. Maganda naman na naging resulta ng Cosmo. Very fair naman sila this year. Last 2025 with Chelsea Fernandez delegation. Very, very fair naman sila. Pwede din. Oo, sige. Ano pa? Bukod sa Cosmo at MGI. Ayan, si Egle, Miss Cosmo din. Egle ulit. Kuya Carl, kaya natin mag back-to-back sa MGI this year. Mukhang hindi na siya kaya eh. Hindi ako naniniwala sa triple back-to-back kasi Egle eh. Pero tingnan natin yan. Dirty Girl, me. AMI. Kay Dirty Girl naman, Miss International ang pageant of the year niya. Kay Cavite El Mayor, evening boss. Good evening. His Jordani, naalala ko 1 year ago, yung New Year post ni Eliana at win-win. Yun pala for MU patient. Yes, correct. Nagbasag sila ng baso mismo January 1. Naalala ko, napapost agad ako nun kasi parang sabay sila eh. Nagbasag ng baso. Sino kaya magiging sacrificial natin sa MGI? Sabi ni Eliza Valdez. Hello, Eliza Valdez. Ayun ang hindi natin alam. Abangan natin yan this year. So, bukod sa MGI tsaka sa Cosmo,
Ano pa yung pageant of the year? No. Meron pa ba? Meron pa ba kayong pageant of the year? Kung wala na, baka wala. Kung wala na, baka wala na nga rin. May nagbanggit kanina ng MI, so tatlo. Cosmo, MGI, at MI. Si Robert Bayrante naman, world naman ang sa kanya. Si Egle, Miss Aura, maganda din. Si Neil, Miss International Kern. Okay, so mukhang mas marami ang MGI. So, mukhang talo-talo tayo. Or mukhang nag-agree naman tayo lahat. Kasi ako MGI din naman. Ang pageant of the year ko this 2025. So, MGI na. MGI. Ako na nag-decide. MGI. Sa ano naman, yung international, sorry, international title holder naman. Yung international kahit sa ano, sino naman yung pinaka-bet nyo na best title holder sa international pageant? So, since MGI nga yung pageant of the year ko na binanggit kanina, so si Emma na, Matic, yung international queen na, for me, best. Ayan, Robert Bayrante, Emma sa kanya. Kay Christian, Emma naman. Miss Uniworld, si Vice ganda yun, di ba? Or si Nadine Lustre na yun, 2025 Miss Uniworld. Si Loyola, naka-apelido ko, Fatima naman daw. Fatimang best title holder niya. Yan, si Gio Emma Matalino pa. Egle, Emma naman sa kanya. Ayan, si Jefferson, Miss Cosmo. World, Marvin Marquez. Hello, World, Diyosa naman. Tapos ito, Emma Mima, sabi ng Thai character. O, ayun, so Emma na rin sa akin. Pagdating naman sa local, yung mga ginanap dito sa, sorry, yung mga ginanap dito sa Philippines. Sino naman ang local nyo? So, since sa akin, MGI na yung ano, si Emma International, si Emma na rin yung local ko. May iba ba sa inyo? Or, I mean, si Atisa, pwede din. Kasi, alam nyo naman, matagal natin nirot si Atisa. Sige, Atisa na lang pala. MUPH. So, si Atisa na yung aking local. So, sino pa yung sa inyo? Atisa naman si Giu, si Robert, Robert Bayrante, Emma naman. Bukod kay Atisa tsaka kay Emma, may gusto pa kayo. Aubrey Chelsea Fernandez. Ayan, Ian, Atisa. Sean MJ, yung 2025 lang. Dirty Girl Joy Barcoma, Loyola Chelsea, John Mar Chelsea, Dirty Girl Atisa Enjoy, Robert Bayrante Krishna. Ay hindi, si Krishna last 2024 kasi nanalo si Krishna eh. Kaya hindi ko na siya ma-consider ngayon. Pag kung local pero kung 2025 na international, ay hindi pala title holder international si Krishna. So, X-Cake muna kay Krishna kasi 2024 siya. Mito Gatchabel, hindi naman nanalong international si Gatchabel eh. Yana for Universe. So, ayun, mas maraming Atisa tsaka Emma. Sige, pantay-pantay naman tayo ng sagot. Emma at si Atisa. Sa lalaki naman tayo, sa boys international, sa boys male pageant international, sino naman ang pinaka-bet nyo? Ako syempre si Kirk Bondat. May bet ba kayo? Ayan, Kirk. Si Robert Bayrante, Kirk din. Ian, si Ian Kirk. Dirty Girl Kirk. Pag napunta ba yan sa Quezon City Science. Wala akong kilala sa male pageant, sabi ni Jefferson. Sabi ni Gio Kirk na. Ayun, so, international muna tayo, Beb. So, si Kirk. National naman. Ayan, kung si Kenneth, pwede, national. Kasi nanalo naman si Kenneth sa national. Si Kenneth Marcelino naman kay Mito. Kenneth, pwede din. Kenneth Kabungkal. Pag national naman, sino naman ang bet nyo? Kirk pa din daw, sabi ni Joven. Hello. Lloyd Garcia. Sabi ni Jovel. Mark Marasigan. Ito L088. Hindi natin na pag-usapan si Mark Marasigan. Mag-usapan muna natin to slide. Si Mark Marasigan, galing siyang Misters of Pilipinas 2025 rostered, no? Hindi siya nag-top 5. Nakuha niya lang yung representation sa Mr. Celebrity International nung hindi nakalaban si Alay Del Rosario. Si Alay Del Rosario yung supposedly lalaban for the 2025 Mr. International.
Pero hindi nga siya nakapag-compete um, due to, ano ba nangyari kay Ali? Ano ba nangyari kay, ano nga pala nangyari kay Ali? Para nagka-minor injury si Ali, kaya hindi siya nakapag-compete. So, yung representation, inalok dun sa ibang Kings, pero unable to compete din yung ibang Kings hanggang ang nag-end up, si Mark Marasigan yung nag-assume nung position para mag-compete sa Malaysia last December. And then, medyo naging controversial yung pagkakalagay kay Mark Marasigan doon kasi nga bakit daw hindi inilagay yung runner-up nung Misters of Pilipinas, bakit hindi sila or yung ibang nag-title or ibang runner-up during 2024. So naging parang controversial siya. Not until yun na nga natuloy si Mark Marasigan sa Malaysia and then nanalo siya eventually nung title. And he's the first Filipino, kung hindi ako nagkakamali, the first Filipino na nanalo ng title. And naalala ko, during the Misters of Pilipinas, si Mark Marasigan na yung bet kong makakuha ng Mr. Celebrity International title. Kasi sabi ko, malaki yung following ni Mark Marasigan sa social media, sa Instagram, Facebook, or even dito siguro sa TikTok. Malaki yung following niya. Kaya sabi ko, sana binigay na nila kay Mark yung title na Celebrity International, which is hindi nangyari. Kasi ibinigay nila yung Celebrity International kay Yasser. Though si Yasser deserved din naman, pero in terms of popularity, kasi nga yung lalabanan na Celebrity International, mas, alam niya, more on the social media side, dapat malaking following. Si Mark talaga yung tamang-tama. Pero binigay nila kay Yasser na ang end up, or nag-ending na nag-resign din. Tapos, ipinalit nila si JC, na malaki din naman ang following, na deserve din naman. Pero si JC, 2025 magko-compete. Eh, yung hindi natuloy si Ali, ibinigay nila kay Mark Marasigan. Yun nga, destiny yung nangyari. Ang ganda. Hindi lang sikat kasi yung pageant, pero maganda yung nangyari kay Mark dun sa pageant at maganda yung kinalabasan. So, ayun. Hindi mo talaga siya mapipigilan kung destiny. Sabi nga ni Loyola, destiny. So, ayun. Hindi natin napag-usapan last time, but yeah, congratulations Mark Marasigan, Mr. Celebrity International, galing Misters of Pilipinas. Ayan, pinag-usapan pala natin yung mga fave nyong national male pageant title holder. Ayan, sabi ni Chippy, Jeter naman sa kanya, Jeter Palomo. Egle, yes, kuya, siya ang una nakakuha ng Mr. Celebrity International. Yes. Happy New Year, Jeffa Wong. Joel Ibanez, Diamante. Marvin Diamante, tapos na si Diamante, 2024 siya. Tama ba? 2024 King si Diamante. Ang 2025 MIPH si Lloyd Agustin. Anong last name ni Lloyd? Nalito na. Lloyd Cardena. Anong last name ni Lloyd? Yon, si Lloyd yung lalaban sa Mr. International Philippines this March. Siya yung 2025 MIPH. Lloyd Umali. So, yun. Lloyd Garcia. Yon, Lloyd Garcia. So, ayun, tapos na tayo. Ang mga bet nyo na international pageant for female, best pageant for you guys, this 2025 Miss Grand International. And then, favorite international title holder ng karamihan, ng mga viewers natin, Emma Tiglao. And then, pagdating naman sa national, dito sa Philippines, title holder at Isa Manalo. Ayan. Ang pulso ng masa. And then sa lalaki naman, international male title holder, Kirk Bondat. Yan, sabi nyo rin yan. At pagdating sa national kanina, Kenneth Kabungkal, ang pulso ng masa. So, yun na nga. Maureen. Sabi niya ako, Maureen Montaigne, parang sasali ulit. Hindi ko alam. Hindi na ako naniniwala. Kanina, yun, alam ko na nakita nyo na yung pabasag-baso ni Maureen Montaigne with Samantha Panlilio. Yung video na yun, parang inilabas na nila last year or last year. Supposedly, last year sasali sa Maureen. Pero ang sinasabi, nag-back out daw siya. Ngayon, eto na naman tayo. Kaya hindi na ako naniniwala. Abangan na lang natin pag nandiyan na. Egle, Kuya Carl, sino kaya magbabalik sa pageant this year?
Um, Magbabalik sa actually, wala rin akong idea. Mas naniniwala ako dun sa mga confirm na. Yung mga nandyan na sa listahan. Um, pero kung sino yung magbabalik, ano ba? Sa tingin nyo, sino magbabalik? Sino magbabalik? Sa tingin nyo ba, sino? May idea ba kayo? Pero ako, wala talaga akong alam kung sino. Abangan na lang, abangan na lang ulit natin. Abangan na lang ulit natin this January. Miss World yung half India ata. Half India. Sinong half India? Sorry. Speaking of Miss World na magbabalik, si Lorraine Ojimba. Kilala niyo si Lorraine Ojimba, di ba yung nag-back out sa Miss Universe Philippines 2024 Quezon City. Magbabalik siya for Miss World Philippines pageant. Yes. At ayun nga, masyadong may mga negative feedbacks din sa pagbabalik ni Lorraine Ojimba. Sabi, ayun na naman siya, magbaback out na naman yan, ganun. Pero may isang picture doon na nag-comment sa Lorraine Ojimba about dun sa ganong issue na ayun na naman, magbaback out na naman siya. Sinabi niya nga doon yung mga naging issues niya or concern or problem niya last time kaya siya nag-back out. And then this time, yun nga ulit, buo na nga daw ulit ang kanyang loob. So ayun, Lorraine Ojimba. Late ako sa pageantry class ni Prof. Carl. Yes, di Hari, thank you. Lumalaban sa MUSA Bahaf Pinay. Lumalaban sa MUSA Bahaf Pinay. Depende. Thoughts on MGI All-Stars? Yun nga, na-move, na-cancel. Ang MGI All-Stars this January. Supposedly mag-start na siya this January 25. Pero, na-cancel nga. Mukha siguro wala nga talagang interesado. Mukhang kukunti lang yung candidates. Napag-usapan na rin natin to last live natin, di ba? Sabi natin, ba't parang malapit na yung January, pero kukunti pa lang yung kinu-confirm. Yung kinu-confirm dun sa page. Kukunti pa lang. Tapos yun nga, hanggang sa nag-decide na sila i-cancel, mukha talagang walang interesado. Mukhang walang sasali. Kaya yun, nagpapadami pa muna siguro sila ng contestant. Sabi ni Dirty Girl, dapat babaan daw kasi ang franchise fee. Ewan ko, ayun ba yung nagiging problem ng ibang girls kaya hindi sila nakakasali franchise fee. Baka wala lang talagang interesado siguro. Pili ko wala lang talaga. Ayaw na lang nilang, wala na silang time. Yung mga girls na to, mga wala ng time. Parang ayaw na rin ng pageantry. Yung mga previous title holders. Kasi kung pera, parang mabilis naman siguro nilang yun kung gusto lang talaga nila. Ewan ko, let's see. Stacy Girl, pasok din sa MJ, palaban din sa orahan, sabi ni Egle. 3 years of Carl Pageantry student here. Di Harry, 3 years. 3 years ka ng, nakasubaybay sa atin. Yes. 3 years. Kamusta ang sunburns? Ana Dizon, hello po. Mahapde. Yes, nagpatan ako. Galing akong Boracay. Since Christmas 25, nasa Bora na ako. Tapos nakauwi na ako 31. For the New Year. Tapos, 27, guys, hindi nyo ako binate. 27 birthday ko, nandun din ako sa Boracay. Ayan, kaya, kumusta ang sunburn, sabi ni Ana Dizon. Okay naman po. But anyways, Happy New Year sa lahat. Belated happy birthday. Uy, thank you. All the best. Yes, Capricorn. Capricorn tayo, dirty girl. Sabi ni Miles Schwartz, nangangamoy Filipino ownership for MUO. Nangangamoy Filipino ownership. Mukhang kasado na din talaga, no? Tingnan natin. Sana maging okay naman. Sana maging okay naman, no, kung Filipino na talaga yung owner. Kasi, di ba, nasabi ko naman sa inyo, hindi rin ko rin bet. Pero kung nandyan na, di syempre, support naman na tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, sabi rin ni Andy Dizon, ayaw ko ng Filipino owner. Galit din siya. Egle, thank you. Belated happy birthday, Kuya Carl. Thank you. Patricia Lynn Berda is now joining and doing her unfinished workers. Ano daw?
Ano yung first national pageant ang magaganap this year? Miss World, February 3. Miss World, actual life. Pero yun, mga second week of January, mag-umpisa na rin yan. Gawa ng mga pre-pageant activities. Sabi ni Dirty Girl, maglalaba lang daw ata ng alam nyo na yon. Kaya, yun din nga din yung naiisip ko let's see. Legit na yung Pinoy ownership sa MU. Hindi pa naman confirm. Egle, malulubog ulit sa utang pag Pinoy owner ang MU. Hindi pa naman natin sure. Pero, ayun nga. Baka naman bigyan natin ng chance. Sige na. Bigyan siguro natin ng chance. Pag nandyan na, wala naman tayong magagawa. Manonood, susubaybay pa rin naman tayo. Di, bigyan na lang natin ng chance. Sabi ni Ana Dizon ulit, tara ulit, Chavit. Wala pinag-iba. Ayokong basahin yung mga comment nyo. Mahirap na. Pero, baka naman nagkakasundo-sundo tayo kung bakit ayaw natin. Alam nyo na yan. Gusto lagi pasok tayo sa top 5 ang bet nila. Big no, sabi ni Harry. MU page 2026 is so exciting. Ayan, pag-usapan na lang natin ng MU page 2026 dahil nga sabi ni Iloilo Queen, so exciting. Sa mga baguhan, yung mga baguhan na nakinoronahan sa mga local franchise, si Miss Summer Island pa lang yung nakikita ko mukhang promising. So, aabangan natin yan kung okay siya pag pag sama-sama na yung mga candidates, okay ba siya gumalaw, ganyan, or hindi ba siya matatabunan pag sama-sama na sila. So, yun yung inaabangan ko yun, Miss Summer Island. So, shout out sa mga tiga Summer Island, Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, buong Summer Island. Lahat kayo shout out. Sabi ni D. Harry, pero exciting sa MGI All-Stars. Aminan, labanan ng mga mean girl. Yun nga D. Harry, exciting ang MGI All-Stars. Pero mukha talagang wala nga walang contestant. Mukhang wala talagang gustong sumali, kaya na-postponed. Sana, makalikom sila ng mga girls na gustong sumali. Para yun, tuloy sila, matuloy. Teka lang, wait lang. Sorry, ang katinalalamunan ko. Miss Camarines, sana bumalik sa BBPI. Hindi ba BPCI? O mag-MU sana. Tsaka sino Miss Camarines yan? Si Ashley Makuha dapat sa Cosmo. Sabi ni Dirty Girl. Cosmo. Ay, napag-usapan natin last time, di ba? Sabi ko rin na baka si Ashley lang ilagay sa Cosmo. Iloilo Queens, malakas ang Laguna this year. Yung tatlo nilang ipadadala, malalakas sila. Isabella Prats, Ashley Subihano, Scarlett de Mesa. Silang tatlo yung Team Laguna for 2026. Miss Camarines Suri lumaban dahil sa Binibining Pilipinas. 2023 si Rima Dakuden. Oo. Nagano siya nagpageant yan, Miss Fit ata nito lang. Last 2025 tapos parang nakakuha siya. Hindi siya yung title holder. Pero siya yung nakakuha ng parang second tier crowns ata. Sabi, hello. MUPH Cebu, walang pageant this year. Mag-appoint lang sila this year. O nga na walang MUPH Cebu, baka mag-a-appoint sila. Or baka wala na silang franchise. Wala rin akong balita sa Cebu Iloilo Queens waiting daw siya for Cebu and Iloilo. Aldrin, san ka sa Laguna, Kalamba? Red Shenanigans, ano sa inyo po kay Miss Aklan? Iba pa to, no? Ito si Miss Aklan for MUPH. Sino siya? Meron na ba? Kasi si Imelda Schweighardt, Kalibo siya. Kalibo, Aklan. So, iba pa yung mismong Aklan province. So, sino siya? Meron na ba? Maraming matunog last year for MUPH kesa ngayon. Swear. Matunog last year for Miss Universe Philippines.
Kaya nga mukhang yung Miss Universe Philippines ngayon, mukhang ano siya eh. Mukhang laban siya ng mga baguhan. Kasi 'di ba last year nagpasabog yung mga yun nga yung mga matutulog na pangalan, sabi ni D. Harry. Mukhang ngayon laban siya ng mga baguhan ata. Ewan ko, let's see, tingnan natin. Ako wala naman akong kaso kung baguhan yung mananalo ngayon. Since laro na rin naman ang Miss Universe pageant. Laro-laro na rin naman tayo doon. Edi okay na kahit hindi mga veterana, batikan yung ipadala kung saan man gaganapin kasi wala na nga daw Puerto Rico kung saan man siya gaganapin okay na basta ang gusto ko matangkad ayun na lang yung akin height matters talaga yun talaga non-negotiable matangkad basta matangkad hindi na malalaro dahil may bago na mayari hindi pa naman confirmed Bele hindi pa naman confirmed. Kuya, nakagawa ka na ng content about sa provinces sa may representatives na wala pa po. Iloilo Queens wala pa kasi kukunti pa lang din naman. Kukunti pa lang pero mga quality. Kasi parang recently nakita ko ng post na wait lang recently nakita ko ng mga post ng mga province na may confirmed delegates na mga quality naman na sila. Magaganda. Tsaka yun nga, matatangkad silang lahat, mga palaban. As in, matatangkad, mga 5'9" and up. Mga ganun. Kaya, mukhang exciting din naman kahit mga baguhan. Yung mga makikita natin this year. At least, wala sa ating, alam mo yun, wala yung idea na sure win na si ganito, si ganon. Lahat pantay-pantay. Pagbaguhan yung mga makikita natin. Lahat magsha-shine. Kasi wala tayong bias. Kasi yung mga yon hindi naman natin kilala pa. Ganyan. D. Harry, yung gusto ko si Gwen ng Baguio for Miss World. Pero hirap kumuha corona sa Miss World na sayang. Sabi ni D. Harry. Mukhang hindi nito magmi-Miss World si Gwen. Mukhang hindi niya rin bet. Pero malay mo, no, nagbago isip. Hindi ko alam kung yung mga hahabol pa ba sa Miss World Philippines ngayon. Mukhang wala na talaga. Kung ano yung alam yung mga candidates last year. Mukhang sila na yun. Wait lang Chantal. Chantal Sada for Cebu. Bet mo pa rin si Chantal, hindi ka pa rin nakamove on kay Chantal. Ay, yun ang hindi natin alam. Yes po, uminom na ako ng gamot actually. Pag nagsasalita ako, kumakati siya. Tapos ito yung iniinom ko. Ano ba to? Luyang dilaw. Kaya siguro lalong nakati. Kasi luya na hinaluan ko ng lemon. Kaya siguro lalo siyang kumakati. Kasi nagsasalita pa ako. But anyways, Nicole Borromeo for Miss World. Wala nga Nicole. Kasi kung may Nicole, dapat pinakilala na siya ngayon pa lang. Eh, ba't hanggang ngayon wala pa din? Pinakilala na siya dati pa lang. 'Di ba? Ayun, Ande Mesa confirm siya. Sabi ni Christian, Ande Mesa, makaka-corona na ba? Yun yung hindi pa sure kay Ande Mesa. MMD for MJ All-Stars naman. Pagpahingahin na natin sa MMD. Hindi ba kayo tapos kay MMD? Pagpahingahin na natin siya. Sabi ni Miles, baka surprise. Kailan i-reveal ko surprise? Yung mga last minute. Tingnan natin kung i-reveal. Zesta Shalom Espinosa for Iloilo 5'9", yung height at morena. Sabi ni Pet. Hindi ko pa siya nakikita pero is-search ko mamaya. Yung Iloilo. Saan siya nanalo? Miss Universe Philippines Iloilo. Last minute parang Emma, sabi ni Christian.
Ana Dizon, kumakati din ang lamungan kapag may naiiwang buhok. Nakakaloka ka. Kasi nga, di ba, yun nga sabi ko, nakabakasyon ako nung last, parang 6 days. Init, lamig. Tapos yun. Kaya, yun, pag uwi ko dito sa Laguna, yan, may sakit si bakla. Oo, same as MGPH, sabi ni Miles Schwartz. Ay, very last minute. Sige, tingnan natin. Chubo kuya, mabuk pala dibdib mo. Opo, mabuhok. Saan ka po dito sa Laguna? Calamba. Sa Calamba lang ako, pero madalas naman kasi nasa Manila rin ako nagstay. Umuwi lang din naman ako ng Laguna. Pag weekends, pag walang ganap sa Manila, ganyan. Tsaka dito ako nagla-live. Miss Iloilo is on January 17 na. Uy, ito yung pinaka-strong na batch ng Iloilo. Para ipaba. Okay. So, wala pang confirm na winner. Sige, abangan natin yan. 17. Tapos, strong batch daw. Sige, abangan natin. So, mga bago sila. Malapit ba sa bahay ni Rizal? Yes. Mga 1 kilometer or 2 kilometers. Papunta sa bahay ni Rizal. Magkalapit po kayo ni Iliana. Ay, malayo ang Siniluan. Ang Calamba kasi, dulo lang yan ng SLEX. Ang Siniloan, malayo, pabundok. Parang mas malapit pa yung bibiyahihin ko pa Makati kaysa pa Siniloan, Laguna. Mas pipiliin ko pang bumiyahe pa Makati kaysa pa Siniloan kasi yung Makati expressway. Yung pa Siniloan, grabe yung traffic na susuugin mo. Pabundok area siya. Sa Alaminos, malayo pa rin ang Alaminos sa amin. Mas pipiliin ko pa lumuwas kasi mabilis sa SLEX. Roxy at Iliana para sa MUPH 2026. Sabi ni Maria Chesley Tonet. Si Roxy, maingay yung kapangalan no, ni Roxy. Baka nga sasali ito si Roxy. Roll D. Calamba din po. Sa Avida Village sa Novali. Nakakarating ako dyan dati. Pero ngayon hindi na kasi mahigpit na dyan eh. Paglalabas pa Novali, dyan ang daan sa mga village dyan. Greggy San Pedrense here. Una sa Laguna, yes. Boundary, Muntinlupa, San Pedro. Kayo ang nauuna. Eloy sa Hawod ka. Very Eloy sa Hawod ka dyan, Greggy. Roxy at Iliana para sa MUPH 2026. Mas malapit ang Siniloan sa Rizal. Correct. Yung mga dulong bayan ng Rizal, tapos pagkatapos nun, yun na, Santa Maria Laguna, Siniloan Laguna, Babitak Laguna, basta mga pabundok na parte. Hindi pa ako nakakarating dyan eh. Hanggang lang ako, Pakil Laguna. Hindi pa tiga Laguna mismo, hindi nakarating sa mga dulong bayan ng Laguna. What about Eloisa? Si Eloisa, kailangan niya muna talaga mag-train. As in, mag-train talaga. Pero malaki yung potential niya. Alam ko naman, babalik yan eh. Sorry kuya, naalala ko talaga yung sinabi mo na taga Laguna kasi is Ariela and Iliana. Yes. At ngayon nga, malalakas nga yung Team Laguna. 3 ang representative ng Team Laguna sa MUPH at malalakas silang 3. Mga wishlist mo sa MUPH me? Wala po. Wala na. Ay, Yana, ikaw ba yan? Yan, sabi ni Yana, mga wishlist mo sa MUPH me? Wala kung sinong gustong sumali. Ana Dizon, yung mga Paki Luisiana, Kalayaan, Pangil, Malalayong Laguna. Correct. Pakil nakarating na ako, Luisiana nakarating na ako, Kalayaan nakarating na ako. Pangil pagkatapos ng Pakil, hindi pa ako nakarating. Sa Pakil kasi marami ring mga hot spring, ganyan. Sarap din mag-swimming. Very very nature kineso. Santa Cruz, capital ng Laguna. Nakarating naman. Pero wala ka rin naman kasi sasadyain sa Santa Cruz kasi nga, although capital siya ng Laguna, pero lahat ng mga transactions sa Laguna nandito na sa Calamba. Kaya lahat dumadayan na dito. Naman sabi mo kay Maureen Mountain for MUPH 2026, wala. Hanggat hindi confirm mo, wala. Kasi mamaya, eto na naman tayo.
Pag malapit na, back out. um, Pwede si Eloisa sa Binibining Pilipinas, mag-international na lang siya, sabi ni Greggy. Ay, hindi. Mas bet ko siya for MU. Sayang ang caliber. Ang lakas ng ng Arrive tsaka ng charisma ni Eloisa. Pang MU. International, supranational, what can you say sa candidates natin? Quiz. International, supranational, last 2025, maganda naman ang kinahantungan nila. And next year, malalakas yung mga kandidata natin. Katrina Johnson at Katrina Legado, malalakas sila. Carmel Lorraine Ojimba for Miss World Philippines. Yes, nabanggit natin din Carmel kanina, nababalik nga si Lorraine Ojimba. Magbabalik. Pero sa tingin niyo malakas si Lorraine? Di ba kilala niyo naman si Lorraine Ojimba? Sa tingin niyo malakas siya for Miss World? Miss World Philippines, given na wala naman talagang strong ngayon sa Miss World Philippines eh. Lahat sila may equal chances. Unless may magpapakita pa. Pero kung wala na nang bakita, sa tingin niya, malakas siya. Sabi ni Iloilo Queens, may Miss World is Valerie West daw. Malay nyo na magpadala ng Miss World Philippines ng black, no? Kasi di ba yung MUPH nakapagpadala na sila ng black. Malay mo, no? Gusto pala ni Sir Arnold, no? Padala tayo ng black ngayon. Magpadala tayo black ang ipadala natin. Tapos malay nyo si Mama mo Julia, no? Gusto rin pala ng black. Nicole Borromeo for Miss World Philippines naman daw, sabi ni Chubu. Sabi ni Ana Dizon, hindi pa kilala masyado si Ojimba. MUPH QC pa lang, yun ang panood ko sa kanya. Kaya, let's see. Yes. Pero yun nga, kung wala naman ng ibang darating sa Miss World Philippines, lahat naman na sila doon, hindi pa masyadong kilala. Or pantay-pantay lang din naman. As in, wala pa yung, katulad ng level dati nila Krish, na nung naglaban-laban sila. Do you think sacrificial lamang magiging winner ng MUPH 2026 para ito ang MU org? Hindi naman RT. Hindi naman. Tsaka kung sino man yung manalo sa MUPH 2026 this year, deserve naman niya yun, panigurado. Siya yun. Hindi dahil, ito na lang ipanalo natin kasi sacrificial lamang, hindi naman mukhang magiging ganun. Panigurado, magiging fair yung organization. Deserve niya yun kung sino man siya. Kasi lalaban niya ng patas. Alam naman natin na lahat naman na nanalo sa MUPH since Rabia, mga deserve naman nila, diba? Lahat sila. At pinatunayan naman nila lahat yun. Kaya kung sino man si 2026, hindi siya sacrificial dahil deserve niya yun. Sino nga kaya yung 2026? No? Ngayon, January 1. January 1 ngayon. Hinuhulaan natin kung sino nga si 2026. Iliana for MUPH 2026 daw. Sabi ni Hahaha. Interesado pa ba si Iliana? Bet niya pa ba? Mukhang wala ata eh. Genial Krishna naman daw. Sabi ni Rotterdam. What? Genial Krishna. Ay, nakita ko yung pabasag baso. Parang nagbasag din niya ng baso, si Genial. Bet ko yan. Bakit hindi? Oo, bet ko yan. Sino ang MGI All-Star Humor mo? MGI All-Star Humor? Ano nga po, postpone yung MGI All-Stars. Kasi nga, wala naman mga kandidata. So, hindi ko alam kung sino sasali. Basta looking forward muna ako ngayon sa Miss Universe Philippines. Stacy, bumalik ka please. Sabi ni Iloilo Quiz. Gwen for Miss World. Yan, ang daming Gwen Gwen Garcia, charot. Gwen Kineso. Hello. Happy New Year. Makakarlo ka naman, buong buo naman. Jolo, Happy New Year. Happy New Year. Jerina Sando daw. Kakagraduate lang ng bata. Jay.
Guys, hindi pa confirm yung Chavit Singson ha, na bibili. Wala pa. Mga haka-haka pa lang. Dun, pag may mga lumabas na talagang confirmation, hindi confirm na. Chantal lang sa Cebu City for Miss World kasi European daw ang beauty. Sabi ni Arthiet, H is silent. Sige. Pero, yun nga, mukhang kasado na rin yung mga Miss World candidate. Baka yun na yun eh. Baka yun na talaga yun. Shosho. Exciting news ahead. Yes, January 1 pa lang naman. Marami pa tayong mga abangan. O yan, sabi ni Carmel, yun na nga yun. O yun na yun. Yun na nga yun, wala na talaga tayong aabangan. Unless yun nga, may last minute kagaya ni Emma last MGI, nag-last minute. Nag-last minute si Emma, no? Parang mga 3 days, 5 days before press presentation. Tama, no? Isabella Ismael. Bella Rojas Ismael. Parañaque City for MUPH 2026. Sabi naman ng Scorpio. May paggalaw-basa din yan ngayon eh. Baka nga. Baka interesado rin siya mag-MUPH 2026. Let's see. Siya, mukhang tapos na tayo. Kapapasok lang po. What can you say about sa post ni Maureen with someone? It's me, Jay. Kanina ko pa yan ina-explain. Kanina ko pa yan sinasagot. Baka nagka-clout lang din. Hindi ako naniniwala hanggat walang confirmation. Bahala sila. Kasi ito na mga girls na to, ito na naman yung mga may ingay. Taon-taon na lang itong mga to eh. Ayaw na lang ituloy. Sasali. Basta makita natin sa presentation kung sasali. Diba? Hindi ba kayo nagsasawa? Sino yung mga cloud chaser? Isa-isahin ang mga cloud chaser. I-comment dyan. Nakakainis. Yung kung sasali na lang. Huwag na mga palabas ng video. Diba? Ito na naman kasi January, diba? MUPH season. Ito na naman tayo. Isa-isa papalabas ng video. Effort. Kung sumali na lang. Diba? Hanggang wala sa press presentation, wala. Deadma. Kaya paano ka gaganahan suportahan? Ayaw na lang sabihin. Kumbaga pinagloloko tayo. Alam mo yun, pinagloloko tayo. Hindi naman tayo mga syunga-syunga. Yung parang bahala ka dyan, mag-isip ka. Ano, papahulaan nyo pa kami? Pag-iisipin nyo pa kami, bahala kayo dyan. Kaya mga nilulook forward ko lagi yung mga baguhan, yung mga nanalo na sa MUPH, mga probinsya, ganyan. Mga mababait pa. Yung mga hindi ba maldita. Kaya yun yung mga nilulook forward ko, yung mga maaamoy, mababait, mga hindi maldita. But yeah, ayun nga, abangan na lang natin. Greggy, mga last minute sumali last year, Emma. Pero si Atisa, walang paggalaw si Atisa last year. Bigla na lang kumalat yung mga picture niya dun sa signing of contract. 'Di ba? Si Emma daw dati. Sabi ni Datdat si Emma dati. At si Emma natuldo ka na. Tsaka maganda yung naging ni Emma eh. Maganda na yung naging dulo, yung endpoint niya. Nanalo pa. Ubus na ba mga binibini grades? Sa tingin nyo, ubus na ba mga binibini? Iliana? Feeling ko si Iliana na lang. Binibini grades. Feeling ko si Iliana na lang inaantay natin. Kung saan man si Iliana sasali, kung mag-MGA man siya or kung saan man. Feeling ko si Iliana na lang. Si CJ, mukhang tapos na kasi kay CJ eh. Kasi MGA na nga si CJ, diba? Chelsea Fernandez, Cosmo na. Mukhang tapos na. Mukhang wala ka nang inaantay. Ewan ko feeling ko lang.
Andemesa. May mga binabanggit kayong Andemesa, Graciela Liman, Gabi Basiano. Hindi ko kasi makita sa kanila yung kagaya na nakita natin kay Atise. Yung kagaya na nakita natin kay Atisa, na kay Iliana actually. Si CJ, tsaka si Chelsea Fernandez, tapos na, kaya hindi mo na siya masali. Sasali pa kaya si Stacy? Ayun ang hindi ko po alam. Bagay niya mga pangalan for the clout din. Dirty Girl, Iliana na lang daw. O, di ba Iliana na lang? Di ba Iliana na lang talaga? Binibini grades yung pinag-uusapan natin. So, yung mga sumali lang sa Binibining Pilipinas. Adela Marshall mo kalalaban. Sino yun? Patch Magtanong. Hindi ko kasi masabing ano eh. Nakikita nyo ba yung Patch Magtanong? Or si Patch Magtanong na parang Atisa Manalo yung ano, yung clamor. Parang gano'n. Parang Atisa Manalo. Parang inaabangan siya every year. Solid. Ganun ang Binibini grades. Pag sinabing Binibini grades or last Binibini grades. But yeah, anyways, yun na, tapos na tayo. Nagpaalam na ako kanina, hindi ako nag-end. Pero yun nga guys, tapos na tayo. Ang topic natin kanina, yung mga best pageant, best international pageant ang nanalo sa Pulso ng Masa, Miss Grand International. Best international title holder ang nanalo sa Pulso ng Masa, si Emma Tiglao. Best national title holder ang nanalo sa Pulso ng Masa, Atisa Manalo. Sa male naman, sa international, Kirk Bondat. Sa national naman, si Kenneth Kabungkal. Ayun sa mga sinabi nyo. So, yeah, magkikita-kita ulit tayo sa susunod nating live. Happy New Year ulit sa lahat ng mga viewers natin. Happy New Year. At naway maging maganda ang pasok ng 2026. Lahat tayo may peace of mind. May peace of mind at sana matupad lahat ng mga gusto natin. And yeah, sana tuloy-tuloy lang ang magandang ganap for this year. Thank you so much again. Bye! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.